Eto na talaga mga mare, ilalaga na nga natin yung ginawa nga nating itlog maalat. Naging matagumpay nga kaya? Sa totoo lang, kinakabahan ako kasi medyo marami nga din itong mga mare. Eto na nga yung kinabukasan, pumunta nga ulit kami dito para maghugas nga mga mare ng mga plato. Dahil nung kinahaponan talaga, sobrang pagod na nga rin namin kaya hindi na namin nahugasan kaya binabad na nga lang namin. Marami nga rin ginagawa dun sa kubo nga natin kaya kami na nga lang niran ang pumunta dito para mag-asikaso at magpakain nga ng itik. Eto talaga ang reality nga mga mare, pagkatapos ng kasiyahan, hugasin ang nag-aantay. So sabi nga nila kapag marami hugasin, ibig sabihin ay maraming pagkain. Bukod nga pala mga mare sa pag-aasikaso nga dito sa mahugasin at pagliligpit, ay ngayon na nga rin ang pagkukuha nga natin o paglalaga ng itlog na ginawa natin noong nakaraan. Eto nga si Ran, pumunta na nga rin dito mga mare para kumuha nga rin ng mga itlog o mamulot. Dahil anong oras na rin kami pumunta dito, kaya sabi ko kay Ran, bumili na nga lang kami ng lutong ulam sa kakanin. Eto nga ang pinili ko, etong sinigang kasi gusto nga ni Ran to at ako naman yung laing nga ang kinuha ko. Naman, ayan, nilagay ko na nga rin mga mare dito sa mangkok pagkatapos ko nga maghugas kanina. Nawa naman ako, ngayon ko lang napansin mga mare, bukas pala yung betones kong isa. Abay ko saan na kami nakarating, hindi ko pala na isara. Tiyak na mababash na naman nga ako, bakit nakapantulog na naman nga ako mga mare. Hindi ko rin alam, simula na nga ako, mas gusto ko na yung mga ganitong damit kasi nga mga mare, nagpapa-breastfeed nga ako kaya madali lang. Dito na nga rin ako naging komportable sa suotan kong to. At saka naisip ko, bukid lang naman ang pupuntahan ko mga mare, hala nga naman mag-gown pa tayo. Kung nasa bukid lang naman at kung saan tayo komportable, siguro wala lang masama doon. Siya mga mare, eto't nilabas na nga rin yung itlog maalat nga ni Ran para pakuluan nga natin ng 2 oras. Kaya etong si Ran nagparikit na nga rin kasi matagal-tagal din talaga ang 2 oras na pagpapakulo. Kung wala tayo ditong kahoy, ang hirap nun. Mga oras nga na to, marami rin talaga ako inaasikaso yung pagbablog ko kaya dinala ko din yung mga ibablog ko dito. At eto na nga yung ating itlog maalat. Halos lampas na 21 days to mga mare sa busy nga natin nilang naasikaso. Kaya yan, nagpakuha na nga rin ako ng tubig para nga ilagay itong mga itlog maalat nga natin dito. Marami rin palang hindi nakakaalam. Akala nila kapag inilagay na nga to sa may asin ay luto na nga to. Na hindi na nga pakukuluan mo pa nga rin siya mga mare. Nung nakaraan nga kaya hindi nagmamantika kasi 15 minutes ko lang naman yung pinakulaan pero nga 2 oras o 1 oras nga dapat daw to pinapakulan para nagmamantika. Halos sa 50 na nga lang din ito. Kasi diba nung nakaraan nagtry nga ako ng 5 peraso. Nga naging matagumpay nga to, balak talaga namin i-push ang pagluluto nga ng ganito para maibenta nga ng itlog maalat na. Marami rin kasi nagtatanong kung nagbebenta nga daw ba tayo ng itlog maalat. Kapag naging matagumpay to ay talagang mawiwili na nga tayo sa paggawa nga ng itlog maalat nga mga mare. Para sa lahat na nagtatanong ay makakabili nga sila bukod nga sa sariwa, diba? Marami silang choices. At ayan na nga, kumukulo-kulo na ng 1 oras pa lang yan mga mare oh. Medyo hinahalo-halo ko nga kasi nga yung nasa ibaba ay walang tubig. Dahil eto nga sulutuan natin ay maliit nga lang, dapat yung medyo malaki talaga, makabili na nga lang kapag may oras. At ayan nga nung nakita kong okay na 2 oras na nga nakakalipas, kinuha ko na nga rin siya. Inilagay ko nga dito sa batya para nga hintayin nga nating lumamig bago ko nga ipakita nga sa inyo. Tingnan nyo mga mare, tuwang-tuwa na naman nga ako kasi syempre kinakabahan ako dyan. Hindi kasi to palamigin nga para maipakita ko na nga rin sa inyo agad kasi maghahapon na talaga. Kung masasayang kasi to at hindi naging matagumpay ang paggawa nga natin, hindi rin talaga biro ang masasayang, nasa 50 to. Pero syempre tiwala lang mga mare sa gawa nga natin. At nung medyo malamig na nga yung tinira kong 5, ayan na nga mga mare, eto na talaga, ayun. Tuwang-tuwa nga kami dyan mga mare kasi talaga namang nagmamantika. O siya, pwede na nga tayo gumawa ng pambenta. Mura nga lang natin to ibebentang itlog maalat na to kapag gumawa na nga tayo sa mga tindahan. Para naman may mga tubo pa nga sila mga mare at ayan nga yung mga itsura nga niya. Nga medyo natagalan nga sa pagluluto, hindi naman nga mga mare sobrang alat, saktong-sakto nga lang, hindi mo na kailangan ng asin ko ilalagay mo nga sa kamatis at mangga. Syempre mga mare, titikman nga natin yun. Kaya ayan, kumuha na nga rin ako ng kutsara para matikman ko na nga mga mare. Gawin nyo na nga rin to kung meron kayong itik. Nakakatuwa lang kasi sa atin, magagawa na nga natin to kahit anong oras dahil marami talagang binibigay na itlog ang mga itik nga natin araw-araw. Tapos nga mga mare, yung iba, ililechot plan ko nga kasi marunong na nga rin ako nun. O diba, ang dami ko natututunan dahil sa itlog ng itik. O siya, ito si Ran, kumuha na nga rin ng gulay kasi magdididing-ding nga ulit. Ito nga pinapakita ko sa inyong bunga ng malunggay. Ito pa galing nga mga mare sa binili niya nakaraan. Ito, inilagay ko na nga rin sa lalagay ng itlog maalat mga mare kasi uwi ko nga yung iba. Syempre, pagmamalaki natin to kay mama. Ito nga si Ran, istorbo paano, tinatawag ako, meron nga daw laman na yung kamote nga natin. Kaya naman, ayan, hinukay-hukay nga niya. Ang galing nga lang kasi katatanim nga lang nito, meron na nga mga mare
mare, kaya lang maliit pero pwede na nga to. Sakto magdidinengding nga siya mga mare. Alam niyo naman sa Ilocano mahilig nga sila maglagay nga ng ganito sa ulam nila, yung kamote o kaya naman gabi. Di pa nga dyan nakontento si Ran kaya naghukay-hukay pa nga rin siya dyan mga mare. Kaya nga lang maliliit, sabi ko wag na nga lang kuhanin para lumaki. Kaya lang nung pauwi na kami, bigla naman nga bumuhos ang ulan, kaya naman nagka-rainbow nga, ay ang ganda. Mga bata nga kami mga mare, ang sabi sa pinakadulo na daw ay maraming ginto, pero hindi naman pala totoo, pero sobrang ganda nga mga mare pagmasdan. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessing at syempre sa inyo mga mare. Para ba yun, bukas na lang ulit.